Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. In today's vlog, Poland work visa application po yung ating topic. Guys, isa ka rin ba sa nakaranas nito na yung work permit po ninyo ay hindi po positive na na-verify po ng embassy or na-reject po? Kasi kapag ganito ang nangyari, hindi ka makakapag-proceed sa mismong visa application. Hanggat po hindi verified po ang ating working permit, hindi po tayo pwedeng mag-proceed sa pinaka-whole process ng visa application. Unang-una po muna, dapat ma-verify po yan ng embassy. Kapag verify ang ating working permit, tsaka po tayo pwedeng mag-proceed. So, ang tanong, ano ba ang mga reason kung bakit rejected ang working permit? So, kahit pa sabihin natin na si agent po ang nag-process ng working permit at sinabi din po ni agent na talagang hindi naman fake yung working permit, na talagang doon niya kinuha sa authority po sa Poland, bakit rejected? May mga reason yan guys, bakit? Kung bakit hindi na po verify ng embassy po ang working permit po ninyo. Maybe mali po ang pagka-input po ninyo ng data, especially po yung working permit number po ninyo. Tapos minsan nakakabulag yan guys kasi halos magkakapare-pareho po yung mga number. Make sure po na tama yung na-enter natin. And yung pagkakatype po ng ating pangalan. Kapag sinabing surname, apelyido nyo lang dapat ang ilalagay po ninyo. Kapag sinabing given name, dapat yung kung ano lang yung pangalan ninyo. Guys, may nakita akong application form, surname, ang nilagay po is yung complete name. And doon din po sa given name, nilagay din po is complete name. So, doon pa lang mali na po. Mare-reject yan, guys. Number 2, guys, the details of your passport. May mga ibang applicant na inabot na ng ilang buwan or taon ang kanilang pag-a-apply ng visa application. Ito po ang tandaan nyo guys, kung ano po yung passport na ginamit po sa pag-apply ng working permit sa Poland, dapat yan din ang gamit yung passport sa pag-apply po ng visa. Yan din po ang passport details na i-enter nyo po sa e-consulate. Mare-reject po yan, for example, yung passport mo na ginamit po sa pagkuha ng working permit sa Poland, tapos ay nawala, nabasa, tapos kailangan mo po magbago ng passport. Pag-register mo po sa e-consulate, magkaiba po yung passport number doon sa ginamit sa pagkuha ng working permit sa Poland at sa pag-register po sa e-consulate, mare-reject yan guys. Kasi guys, ang embassy sa pag-verify po ng working permit, nakabase po sila sa data na binibigay po ng authority po sa Poland. And ang pangatlong dahilan guys ay yung working permit po ninyo, yung job offer po doon ay hindi na po available sa Poland. For example, sa working permit po ninyo ay ang nakalagay ay kayo ay isang mushroom picker. Example lang ito guys ha. Tapos yung binerify po ng embassy kung talagang merong job offer sa Poland about mushroom picker, wala na po. Ibig sabihin guys, hindi na available yung trabaho. So, pipigilan ka na ng embassy pa na mag-apply ng visa. Nire-reject na yung working permit mo. Kasi kahit i-verify po nila yan kapag nag-apply ka ng visa, tapos i-approve pa nila yan, kung hindi na po available yung employment mo po sa Poland, guys, mai-stuck ka. May mga nakausap ako guys, nung dumating sila sa Poland, nag-antay pa sila ng 2 months. Baka pa lang sila guys na turnover doon sa employer po nila. Kasi tsaka lang po nagkaroon ulit ng job offer. Kaya itong sa embassy guys, kapag alam na nila ay wala ng job offer para dito, para sa working permit na to, nire-reject na po nila yan guys. Ang ganda nga guys para sa akin na sa una pa lang malaman mo na kung reject or verified. Kasi kung rejected man ang work permit mo, at least hindi ka na guys gagastos sa pag-apply pa ng visa kasi masasayang lang yung ibabayad mo sa travel insurance, sa agent mo, yung visa application fee, masasayang lang lahat. And pang-limang possible reason guys kung bakit rejected is that hindi authentic ang working permit mo. Ibig sabihin guys,
fake po yan. May mga agent guys na kukuha ng mga working permit, grupo-grupo daw, pero sa 20 applicant na kukunan nila ng working permit, siguro mga 10 dyan ay legit, talagang authentic na working permit, yung 10 guys, ligwak. Imagine before sa Pilipinas, wala pang mga verification of working permit, ang dami-daming nare-refuse, out of 10, isa lang ang approve, yung 9 refuse. Kasi, tapos magtataka, ay bakit refuse yung aking visa? Saan ba ang problema sa documents ko? So, hindi mo alam kung talagang valid, fake, or ano pa man ang problema ng working permit mo. So, mag-ingat tayo guys. Huwag tayo basta magtitiwala kasi marami din pong mga hindi po legit na mga agent sa Poland. So, ingat tayo guys, huwag tayo basta magtitiwala, lalo na po sa mga agent na nakikilala po natin online. Guys, dati may mga recruitment group na nagre-recruit sila through video call lang, mga group chat, ganyan. Medyo mag-ingat kayo guys. So, magtiwala lang kayo kapag alam nyo na po or kilala nyo na po talaga kung sino yung kukuha po ng working permit po ninyo. And then yung susunod na reason guys, yung inyo pong prospect employer, hindi po sila entitled na mag-hire po ng foreign employee. Kasi nakapag-process ako guys ng working visa to Poland, ito naman guys si applicant ay nasa Jordan siya pero Pinoy siya. Nung unang application niya guys ng visa, denied po. Tapos tinawagan ng employer yung embassy. Ang sabi ng embassy, hindi daw pwedeng mag-hire ng mga foreigner itong si company sa Poland. So, sumubok ulit kami guys ng pangalawang application. Sabi ng embassy, bibigyan ko lang yun ng visa kapag napatunayan nyo or nakapag-present kayo ng papers na talagang sa Poland ay walang ibang worker na mahanap ang company na suited doon sa position. Yung position kasi guys na kanyang in-applyan sa company ay tagahiwa ng sushi. So, sushi maker siya. So, sabi ng embassy, pakitaan nyo ako ng document na yung company nyo dyan sa Poland ay wala kayong ma-hire na employee dyan mismo sa Poland para gumawa ng sushi. In this case, tsaka ko lang i-approve yung visa. This employer guys, pumunta siya doon sa isang authority sa Poland, ask siya doon ng certification na talagang wala silang ma-hire na tagagawa ng sushi sa Poland. Kasi walang nag-a-apply para gumawa ng sushi. Pangalawang visa application namin guys, and then, na-approve na po yung visa niya. May ganyang pangyayari guys. Sa dami ng na-assist ko guys ng mga working visa pa Poland, hindi lang sa Pilipinas, pati po sa iba't ibang bansa. May Taiwan, ganyan, may Jordan, may Saudi. Alam ko na guys kung saan nagkakaproblema ang working permit. And yung susunod guys, yung job offer ay sobrang tagal na. Position para sa job offer na in-applyan mo ay sobrang tagal na. Mga 1 year ago na. Ayan, nag-apply ka as for example, isang machine operator year 2023. Tapos nagkaroon ka ng working permit year 2024. Tapos natambak pa yung working permit mo. Ayan, inabot pa ng ilang buwan bago ka nakapag-apply ng visa. So, possible po na hindi ka na rin mabigyan ng visa unless po may bagong offer sa'yo si employer. Kasi po, ang embassy, may mga data po yan. For example, ito yung job offer, ito yung mga working permit. Kung yung working permit mo ay hindi na-align doon sa job offer, so, useless po ang ating working permit. Kung kayo po guys ay may mga agent po sa Poland, kausapin nyo din po na dapat up-to-date din po ang information guys ni agent. Hindi po yung kapag na-issuean po kayo ng working permit, babay na. So, hindi nyo na po makontak si agent. Kasi po, pa nagka-problema kayo sa pag-apply ng visa, sa pag-verify pa lang ng working permit, rejected na, ang makakasagot lang po niyan guys is yung agent po ninyo. Susunod ay technical issues. Minsan sa karamihan po na nag-i-encode ng data online para po ma-verify yung kanilang mga working permit, nagkakaroon po ng mga technical issues. Kapag rejected po ang ating working permit sa unang pagpapaverify po natin, pwede nyo pong ulitin ulit. Kasi if due to technical error lang po, pwede po yan ma-verify on the second time. Pero kapag second time, third time, rejected po ulit, ganun lang ulit, then talagang may problema po ang inyong working permit. And that is for today's vlog. So here is my email address and Facebook page. Message nyo lang ako guys if you still have any inquiries or comment your inquiry in the comment section po. Guys, thank you so much for watching.